So hello po sir. So ito po yung sa tablet type namin na POS. Pwede rin po siya actually sa computer. Mag-install lang tayo ng emulator sa CPU. So ito po yung user interface niya. Simple lang siya tingnan. Yung mga category po nandito. Then sa drinks po, as you can see, pwede tayong maglagay ng image per item. Ayan, sa RC tsaka Royal nag-add ako. Then optional naman po yan sa inyo kung gusto nyo yan. Yung mga items po dito, as you can see, may piatos, snacks, sa canned goods, may 5552 na. Yung mga item naman po na walang barcode, pwede natin ilagay sa others. Pwede po tayo mag-add ng barcode dito para mabilis yung transaction. I-scan na lang nila. Then, mag-automatic na po siya magpa-punch. Bali, ang pag-purchase po niyan, kunyari bumili ng RC, select lang po natin. Ayan. Isang Royal, then sa snacks bumili ng piatos, then order. Pag-add po dito ng products, kunyari dalawa binili ng RC, dalawang Royal, ganyan, dalawang piatos, pagbawas naman ma-minus lang dito. Then payment, ayan, may mga payment method dito na available. Pwede rin tayo maglagay ng payment method na gusto nyo. Lalabas po dito yung summary ng order nila, kung magkano babayaran nila. Then, pwede rin ilagay kung magkano yung binayad nila. Kunyari, yung binayad nila is 200. Ayan, gusto ko lisa ng 75. Kung exact, click lang yung exact. Ayan, pay na natin. Then, ayun na po, next customer na. Automatic po yan, masisave po siya sa company report. Then, dito po makikita nyo. Ayan, may mga checkbox dyan. Ayan yung makikita na kung gusto nyo makitang report. Select nyo lang siya, then select search. Kita nyo po siya dyan. Then, pwede natin iset yung operation hours ng store nyo. For example, dito, ang start nila is 6 hanggang, or 12 to 12 actually, ang start nila dito, based dito. Pwede po natin baguhin yan. Yung sa report naman, pwede rin tayo sumalik ng month to date, pwede. Ayan. Then, sa inventory naman po, ito po yung inventory natin. Ito sa analyze inventory, makikita nyo po lahat list ng product nyo. Ayan. Then, may function po dito na once ma-reach na yung certain threshold, kunyari naging 20 na lang yung sinet nyo na stock. Pag naging 19 na lang yun, magwa-warning siya or reminder na paubos na yung stock nyo na kailangan nyo na mag-restock. Dito po yan sa settings, then sa product, then sa pag-import ng item. Dito po, ayan. Malalagay natin yan dito sa warned quantity. For example, dito 20 yung sinet ko. Ayan, pwede maglagay ng barcode, pwede maglagay ng image. Ayan, kagaya niyan. Ayan, pwede po siyang ma-customize, depende po sa preference nyo. Ayan. Yung mga category din po, category, pwede rin tayong gumawa ng multiple category dito. Then, pwede natin siyang i-customize yung mga color para mas maganda tignan, mas organized, mas mabilis hanapin. Ayan. Pwede rin lagyan siya ng, ayan, yung font nako-customize din, highly customizable tong POS na to. Then meron din tayo ditong mga stop management. Ayan, cashier, pwede yung one stop type. Pwede natin i-assign yung mga roles nila, kung ano yung mga pwede sa kanila. Ayan, pwede rin yan. Then meron silang time in then clock out dito para na monitor nyo din. Ayan, may stop sales din po tayo dito. Ayan, stop report. Kung sino yung nakalagin na stop, kung ano yung mga nabenta niya. Ayan. Stop salary, meron din dyan. And then, marami po siyang features na pwede natin i-discuss na lang sa training. Or pwede kaming mag-send ng mga tutorial paano siya gamitin. Napakalawak po ng system namin na to. So, ayan lang naman po yung parang pinaka-basic na demo niya. Pag may question po kayo, let me know na lang po.